Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay September 18, 2025, araw ng Huwebes. Basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito ayon kay San Lucas, chapter 7, verse 36 hanggang 50. Papuri sa iyo, Panginoon. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan ng Mangyaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang albastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya. Isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, Guro? Sinabi ni Jesus, may dalawang taong nanghiram sa isang nagpautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasaan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumitigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Mayroon po akong katanungan dito at maaaring ma-encounter nyo rin ito.
Itong tanong na ito ay baka hindi pa naitatanong sa inyo. Pero malamang darating din ang panahon na maririnig nyo ang tanong na ito. Paano ba tayo napapawalang sala? Sa pamamagitan lang ba ng pananampalataya? O kaya ay pananampalataya na may kalakip na gawa? Yan po ang tanong na pwede nating marinig, lalong-lalo na sa ibang sekta. Ang atin pong paniniwala bilang Katoliko ay tayo ay pinapawalang sala sa pamamagitan ng ating pananalig o pananampalataya may kalakip na gawa. Sa English, faith with good works. Ang good works pwede rin natin sabihin charity, o yung mas malalim pa ay love. Parang faith with love. Dito nga sinasabi, sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Nabalitaan niya. Kaya't nagdala siya ng pabangong na sa sisidlang albastro. So nung mabalitaan niya, mayroon na siyang gustong gawin. Bakit kailangan niyang pumunta doon? Unang-una ay dahil mayroon siyang pananalig sa ating Panginoon na ang pwedeng gawin ng Panginoon ay may ipagkakaloob sa Kanya. Yun yung parang simula yung pananampalataya na yun. At pagkatapos nun, ang sumunod dito ay, at lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. So maliban dun sa kanyang pananampalataya, pinakita niya kung gaano niya ang pagmamahal niya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga gawa. Itong pagpunas niya ng paa ng ating Panginoon, paghalik niya, hinagkan at pinahira ng pabango ang kanyang mga paa. Bakit kaya nasa paa? Kasi parang siguro ang turing niya sa sarili niya ay napakababa dahil sa napakarami ng kasalanan niya. At ang sinabi ng Panginoon dito ay, kaya't sinasabi ko sa iyo ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Kaya sinabi niya doon sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang panghuli namang sinabi sa kanya ni Jesus, iniligtas ka ng iyong pananalig. Ayun. Kumbaga, hindi mo maipaghihiwalay ang pananalig at ang gawa. Parang ano yun two sides of a coin na kung mayroon kang pananampalataya, magkakaroon siya ng bunga, yung gawa or charity. At isa pang pwede nating basahin dito ay sa James chapter 2 verse 14. Ang sinasabi dito sa James 2 verse 14, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo,
patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. At ang iba naman po, ang babasahin nilang verse, itong James 2, verse 24, na ang sinasabi daw ay nilalagyan pa nila ng alone, na ang tao ay he is justified by faith alone. Pero dito po sa verse na to, dito lang ginamit yung word alone. At ang alone ay ganito yung pagkasabi. You see that a man is justified by works and not by faith alone. Yan po ang sinasabi sa James chapter 2 verse 24. Ulitin ko po. You see that a man is justified by works and not by faith alone. Sabihin, kung mayroon tayong may pananalig, dapat mayroon din po itong kalakip na gawa. Kaya maging po tayo, maingat at maaring ma-encounter natin itong tanong na to, at baka gusto nilang baguhin ang ating paniniwala at ating pananampalataya. Ito po ang ating pinanghahawakan. Ang ating pong pananampalataya o pananalig ay dapat mayroong kalakip na gawa. Kasi kapag ang pananampalataya na walang gawa ay patay na pananampalataya. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig sa araw na ito at magkita-kita po tayo bukas ng Friday. God bless.